kapatid? Kapatid, ako ay nangyayari. At nandito ka. Ayan, okay. Patawa ka kanina rin sa mga nagano lang sa mga anak, no? Kanina tinatanong kasi kami po 10 eh. 10 kami ng kapatid. Si nanay, 10. Si nanay, 8. Okay. Pero naniwala po ako na, medically po, hindi advisable na taon-taon. Hindi ka naman nanggap. Tawa ko yung matras mo. Amen? Si Gaya yung natatawa. Sundan daw. Amen. Sige po, sabi nga, naniniwala po ko na ang anak po ay regalo na galing sa Diyos. At yun po ay kung anong kalooban niya na ibigay sa akin ng Panginoon. Amen? Okay, basahin ko muna po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Isang verse na po ito. Nais ko po na kayo po ay tumayo. Basahin po natin. Sabi po ron, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao binigyan niya ng pagnanasa malamig ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginagawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Tayo po ay nanalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, dahil tunay na nakasama ka namin sa umaga ito. Kaya ko, Lord, na pagpalain mo yung salita, ang simpleng kalakasan sa aming buhay espiritual. Ito ang patuloy na kumilos at mauna sa bawat puso at bawat isip ng mga narito. Kaya mo, Lord, nabalutan ko ng banal ng dugo ang dala na to. Ikaw ang patuloy na mapangalan, ikaw ang patuloy na manalhati. Ang isang Espiritu ang siyang malayang kumilos sa umaga ito. Itago mo lang ang iyong lipod at ikaw ang mapangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sabihin po. Naniniwala po ba kayo sa timing? Amen? Sabi nga nila, pag hindi ka marunong sa timing, sablay ka. Ano ba yun? Nakuha niyo po mga kapatid? Okay. So, ito po, ang ating pong panimula, ang timing ng Lord ay always perfect. Naniniwala po ba kayo ron? Ha? Diba? Pag timing ng Lord, yun talaga ang pinakamabuti. Ayan, yung sinabi kanina ni Brother Ellie, kasi si Brother Ellie po lagi ko sama-sama yan nung bata pa. Ngayon naman ay bata pa rin. Kaya may mga anak na, ilan ang anak mo? 3. Ayan, diba? So yun, kahit may mga pagkakataon sa buhay natin, yun naman, nawala. Pero binabalik ng Lord, diba? Nakakatawa po yung nakaka-encourage. At napaka-blessing na hindi pa dumating ang Lord na nakabalikan. Amen? Amen? Okay. So, sabi mo yung sa katabi mo, ulit, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nandito ka. Nandito ka. Okay. Sige, yan. Sabi daw, isa sa pinakamahirap na bahagi ng ating pananampalataya ay ang paghihintay. Okay. Waiting. Ayan. Sino mainipin dito po? Nakasabay din. Ha? Sino mainipin dito? Taas ang kamay. Sama mo lang? Si Arden, oy, ito po asama mo na para mainipin po dyan. Sino pa po? Mainipin! Sino po yung kapatid? Sino yan? Si Daniel yan. Ayaw magtaas ang kamay eh. Okay. Pero sabi nga po, ang oras natin ay nasa kamay ng Diyos. Katulad nga po ng kinakain ng mga testimony. Yan, bigla na lang, ganito bumaksak. Hindi talaga hawak ng oras natin. Ang Diyos ka. Okay? So, sino ba ang gusto maghintay? Gusto talaga natin maghintay eh. Tama? Kasi una-una, sa mundo ito, lahat instant, lalo sa panahon ngayon. Yung instant noodles, instant kape, ano ba? Marami mga instant ngayon, di ba? Saglit lang, oops, eto na. Bisan nga, meron po akong galing sa mga ate ko, yung mashed potato, lalagyan mo lang ng mainit na tubig, ayun na, luto na agad. Ganun kasi, po.
No? Napaka-instant. Pero sabi nga, si Lord, hindi po siya instant God. Si Lord kasi intentional God. May intention siya, may purpose lagi. Hindi dahil instant. Kaya kaya instant. Hindi siya late, hindi siya early, laging perfect, on time. Lagi siya on time, ang delay, isang delay, diba, sa pagkakaalam natin, akala natin delay. Pero, hindi ibig sabihin, nakalimutan ka ng Diyos. Sabi ko sa katabi mo, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. Ang delay ay protection. Naniwala ba kayo doon? Minsan, akala mo, hindi ko sinasagot ng Lord, pero yung pala, pinoprotektahan ka rin. Okay? Ang delay ay preparation, ang delay ay pagkakataon para lumalim ang pananampalataya. Okay? Sila ay the truth about God's timing. Actually, ilan ito? 4. No? Unang-una, okay. God's timing is protective. He shield us. Sige, ati-ayin kasunod. Psalm 31 verse 15, my times are in your hand, deliver me from the hands of my enemy. Ang oras po natin ay lagi ang may hawak ang Diyos. Sample ko po, sino ba may mga, tayo po, lalo mga magulang, ang mga bata, lagi yan, makukulit sa takbo, kahit sira, maliit. Napakaano niya, parang ano yun yung machine na hindi mo pwedeng 5 minutes na makaupo. Hindi pwede hindi gagalaw. Kailangan hawak mo. Isa sa bata, pipigilan mo siya. Di ba pipigilan mo siya? Dito ka lang, gato ka lang. Siyempre yung bata siguro sa isip niya, bakit ako pinipigilan? Gusto ko maglaro. Pero, kaya mo siya pinipigilan kasi you're protecting him. Kasi ayaw mo, wala sa tabing daan kayo. Anong gagawin mo? Siyempre pipigilan mo siya, di ba? Pero yung bata sa isip niya, bakit ako pinipigilan? Gusto kong tumakbo, gusto kong maglaro. Pero ikaw na magulang, you're protecting your kid. Di ba kasi baka biglang pumunta sa kabindaan, pwede siyang mabangga. Ganun po, parang ganun po yung idea o yung illustration ng pagpoprotection ng Diyos. So yun po, yung timing ng Lord protective. Ayan, may times in your hand, deliver me from the hands of my enemy. Ang Diyos, kailanman, hindi tayo iiwan ng pamamayaan. Amen? Okay. Sabi dito, may mga prayer tayo na minsan, ano tawag dito? Parang walang sagot. Meron ba kayong ganon? May mga prayer tayo, parang pili mo wala pang sagot. Amen? Taas ang kamay, ganon. May prayer pero wala pang sagot. Pili mo wala pang hindi sinasagot. O mga dreams o mga pangarap na hindi pa natutupad. Meron po ba? May mga pangarap tayo na hindi pa natutupad. May mga pinagdadaanan pa tayo na hindi pa tapos. Yung parang nandito ka pa rin. Amen? Yung nandito ka pa rin sa kalagayan na kailan ba ito matatapos? Okay? Sabi nga, ang oras na yun ay nasa kamay ng Diyos. Pero hindi siya late. Sabi mo sa katabi mo, hindi late ang Lord. Kahit ako late kanina. Ay. Sino mga late yan? Sino mga late? Gagaling nyo, ha? Pero si Lord never naging late. Sabi mo sa katabi mo, mahiya ka naman kayo, Lord. Mahiya ba? Sa kabila, sabi mo, mahiya ka naman kayo, Lord. Tawanan kayo ng tawanan, ha? Sino late dito? Di ba katabing bahay lang namin? Katabi ng church meal pa rin. Aba naman. Aba naman. Traffic kayo? Si Brother Rico, galing pa yan sa Santa Rosa. Galing pa ng Santa Rosa po yan. Pero maaga po yan nandito. Disiplina lang po. Amen? Amen? Amen?
kayo? Lagi on time. Sabi nga, hindi ka pinakalimutan ng Diyos. Okay. Next, okay. Okay. Delay is God's defense. Pinoprotektahan ka pala niya. So, kung may mga pagkakataon po sa ating buhay ng mga panalangin or mga hindi pagbibigay kasi pinoprotektahan natin. Amen? Huwag mo kayo lang magtatampo kayo or magre-reklamo. Tandaan niyo po, ayaw na ayaw ni Lord ng reklamador. Amen? Naniwala ba kayo ron? Pag reklamador, hindi na, ang blessing, hirap. Kasi nga, kahit anong blessing sa kanya, laging kulang. Walang kasiyahan. Okay. Sabi niya, ang plano ng Diyos ay mas malawak. Naniwala ba kayo doon? May mga plano ba kayo sa buhay? Amen. May plano mo kayo? Sino dito may plano pa mag-asawa? Wala naman. May mga asawa na po kayo, syempre. Yung mga single. Okay. O kaya yung may mga nagtatrabaho, may mga plano din po kayo, di ba? Okay. Even yung mga magulang po, may mga plano sa kanilang mga anak. Yung mga bata, madaling tatanungin yung mga bata, ano gusto mo paglaki? Di ba? Gusto ko po magbubuti. Sino ba yun? Dati naman tinawag na, sino gusto mo, paglaki mo? Magbubuti. Hindi ko naman po inaano, pero di ba, pag mangarap kayo, lakihan niyo na po. Amen? Amen. Okay. So, sabi nga, ang pwede na po natin pagtiwalaan sa hindi nakikita ay ang Diyos. Amen. Diba? The God hold our future. So, yun. Nasa kamay ng Diyos ang ating buhay. Next. Hindi lang to. God's timing is purposeful. Sabi mo, purposeful. Purposeful. Ano po yun? Spell. Ano po yung purposeful? May layunin. Okay? Yung timing ng Lord may layunin. He aligns event for His glory. May kanya-kanyang oras at panahon. Alam ko, naniniwala ko, may mga panalangin tayo, di ba? Sabi, sakto-sakto. On time. Amen? Okay. Sabi dito, sige, ate ay in next verse. Romans 8:28, alam po natin yan. Sabi doon, and we know that all things, God's work for the good of those who love Him. Sa ibang version po, ano to? All things work together for good for those who love Him. Sino nagmamahal sa Panginoon dito? Naniwala ako kaya ka dito kasi mahal niyo si Lord. Amen? So, may layunin po ang mga detour or delay. Sige kasi na dati ayo. Sabihin niyo po, God's delay is a divine design. May disenyo po ang Diyos sa bawat oras ng ating buhay. Ang bawat pangyayari na bahagi ng ating buhay ay may malaking plano. I don't know if you remember si Queen Esther. Alam po natin yan sa Bible, di ba? Si Esther. Siya po ay naging queen ng hari. No? Napaka may mga protocol sa mga royalty, matitinan. Kasi pag yung scepter niya, bawat pumunta ka doon sa trono, yung mga ganun pang pag hindi niya inano sa'yo, pumutulo ka. May mga timing, kasi nga si Esther po, kasi nga naalala niya yung queuing niya, si nakakaalala, pangalan ng queuing niya. Mordecai. Mordecai. Sino yung inggitero sa kanya? Si Haman. Si Haman po, bida-bida kasi ito. Yung alam mo yung lagi gusto siya yung bida. Wala. Alam mo
mo yun, alam mo sa totoo lang sa Lord talaga, pagka yung mataas, binababa. Kaya mas mabuti magpapakababa ka kasi doon ka itataas ng Diyos. Amen? Yung kwento po ito, may ano ko na ng konti, di ba? Si Mordecai kasi actually, meron siyang bahagi sa pagkakaligtas sa hari. Eh, nung panahon noon, lalagay pala yun, parang nire-record. Eh, one time, yung hari yung makatulog, parang yun ang ano yung binabasa niya. At ito pala yung nangyari. Nakita niya na ito, nailigtas pala siya ni Mordecai. Para may nakarinig siya ng isang assassination, no? Para na cut off agad, na iligtas yung hari. Tapos sabi ng hari, nabigyan na ba siya ng ng reward? Kasi pero noon may mga reward. Ano nangyari? Wala pa po mahal na hari, dumating to si Haman. Bida-bida, no? Sabi ng hari, Haman, ano kaya pwede kong gawin dito para parangalan kasi niligtas niya yung buhay ko? Si Haman naman, ano nangyari? Inisip niya siya. Ay, sa akin to. Ito. Ano ginawa niya? Di ba sabi, sige po, pasakayin niyo po sa ba lang, aslo ba yun, o chariots ba yun? Sabi niya, tapos pahila niyo po doon sa isang mataas na leader doon sa hari. Sabi niya, tapos isigaw, ito po, ang tao ito, iniligtas ang mahal na hari. So, ano nangyari? Akala ni Haman, all along, siya. Kaya mabuti, mahirap po yung yung tawag dito. Nag-a-assume ka. Sabi niya sa katabi, huwag ka mag-assume kapatid. So, ano nangyari? Sabi ni, all along, akala ni Haman na siya yung paparangalan, biglang sabi ng hari, sige, gawin mo yan ikaw ang maghihila ng Gawin mo yan ka Mordecai. Hindi niya masyadong flip si Mordecai. Kasi ang feeling niya sip-sip, parang gano'n. So wala siya magawa. Ang ginawa niya, siya yung nagsisigaw doon. Pinalibot niya sa buong kaharian. Siyempre ikaw si Haman na bida-bida. Na akala mo sa'yo, ano mangyari sa'yo? Kinain siya ng galit at inis. Hanggang gumawa po siya ng hakbang. Ano ba yung paghihiganti? Alam niyo po, mahirap talaga yung merong sama ng loob, paghihiganti. Inisip niya, hindi lang pa Mordecai. Siyempre si Mordecai lang naman yung maging parang kasama ang loob niya. Pero ang gusto niya, buong lipi ng mga ng lipi niya, Hudyo, yung buong lipi ni Mordecai. Pinag-anuhan niya. Laging lang niya, nagawa ng sa hari, na ininipulin sila. So si Esther po, ang ginamit ng Lord para hindi matuloy yung balak ni Haman. Nagpagawa po si Haman ng anong tawag nun? Oo, ano tawag na sa guillotine ba yun? Yung bigtian. Ang taas. Sobrang taas talaga. Kasi inano niya yung para kang Mordecai. O nung nagkabutihan invite ng dealer, Kala niya, paparangalan siya. Ayun, sinumbong na siya ni Queen Esther. On timing. Timing talaga. Bago pa ginawa niya, ito-fasting kasi yan. So, ano nangyari? Yung masamang balak ni Haman, siya po ang nahulog doon sa balak na kasamaan. Siya po yung binigti doon ng hari. Amen? Hello? Amen. Nakita niyo po, kung may mga tao man po na may balak, may plano, na ikaw ay pakapahamak, pero pa isip, anak ng Diyos, tandaan mo, yung masamang balak na yun, it will turn out good for you. Diba ba kayo yun? Amen? Amen. Dahil sabi niya ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi ka mababayaan. So yun po, God's race, divine design. Kahit hindi naging maganda yung pangyayari, pero it turned out on the end. Niligtas ng Diyos ang buong lipi nila Queen Esther. Okay, next. Okay, God's timing is patient. Ano po yung patient?
patient? Ano ba sa Tagalog na patient? Mapagpasensya. Di ba? O, pasyente. Sa hospital. Ewan ko kung nakaranas sa kayo hospital. Sino nakaranas sa hospital dito? Maging pasyente. Magiging patient ka talaga pa nasa loob ng hospital, di ba? Lalo kapag yung yung meron kang hinihingi doon sa nurse o ang tagal. Nalala ko po doon si Yai na sa PBS kami. Sumasakit po yung kanya. Kasi nga yung kaka-opera lang niya sa ulo po. Siyempre masakit. Nag-wear up na ang anesthesia. Masakit po yun. Ang binibigay lang po sa kanya para paracetamol. Kumbaga yung, sabi ko po, pain na lang yan, normal eh. Imagine mo yun, ig-opera ka sa ulo, tapos paracetamol ang bibigay sa'yo. Hindi pa na siya pwede na ibang ano ang pangalan nung isang mas mataas kasi sa ulo, hindi daw po pwede yung baka maka-apekto kasi na sa ulo. Pero later on, binigyan po siya later. Pero napakatagal na pagtitiis. Talagang magiging pasyente ka po kayo. So yun. Ito po, God's time is patience. Bakit? Kasi He gives space for repentance and growth. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise. Hindi daw po mabagal ang Diyos para tuparin ang kanyang mga pangako. Kasi He is patient with you. Sabi mo sa katabi mo, God is patient with you. God is patient with you. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Katulad din sinabi ko kanina, di ba? Blessing na, lalo kung ikaw ay matagal na wala sa Lord, nakabalik ka agad. Amen? Amen. Kasi di natin hawak ang bukas natin. Mabuti po na tayo po ay nakabalik sa Panginoon. Ayun. Basahin po natin. Delay is? Ayan. Lagi pong patient ang Diyos sa atin. Minsan matigas nga na ulo natin, di ba? Paulit-ulit na lang. Pero ang Lord, nagbibigay pa lang ng maraming chances. Kahit parang feeling mo, yung kanina nagsabi, hindi worth it tayo. Totoo lang, hindi po talaga tayo, hindi natin deserve, hindi natin worth. Pero kasi yung goodness na niya, yung character ng Diyos, yun ang nagbibigay sa atin ng grasya. Amen? Kaya ka nandito kapatid dahil sa grasya ng Lord. Amen? His goodness, hindi dahil sa ginawa mo, may ginawa ka, or mabait ka, or nagpagkawagawa ka. It's never about you. It's about God. Kung paano siya kabuti. Amen? Mabuti po ang Diyos eh. Kaya salamat kay Lord kasi talagang ginawa niya po tayong anak. Amen? Yan. Okay. Amen. Yung mga nga po sabi dito, hindi mabagal ng Diyos, ang delay ay pasensya, binibigyan tayo ng pagkakataong magbago, lumago at magsisi. Okay? Yung mga ito yung mga kabataan na nag-e-exam. Nag-e-exam ba kayo? Ba't ka nagagalit? Parang ayaw nang maisip ang exam. Di ba may time, kasi may oras yan actually, di ba? Sabi nila, pag nag-exam ka, kailangan huwag magmamadali. Amen? Kasi pag nagmadali ka, di mo alam, nagkamali ka pala ng sagot maganda, may time ka pa to check. So yun, may mga teacher po na, hindi ko alam kung iba mga teacher sa inyo, isa nagbibigay na extension. O sige, 5 minutes pa, check mo yung answer niya. Parang ganun, si Lord. Binibigyan niya tayo na extension para bumalik, magsisi pag tayo po ay nawawala sa Diyos. Amen. Okay, next. God's timing is powerful. Okay, sabi doon, He renew our strength when we wait. Ayan, alam ko lang itong verse na to eh. But those who hope in the Lord will
Ano po? Renew their strength and they will soar on wings like eagles. Yung mga kanta nga yan eh. Sabi, ito po yung tinatawag na pag naghihintay tayo sa Diyos, hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin. Sabi niyo, magantay ako eh. Ito lang. Hindi po. Ito po yung paghihintay na may ginagawa pa rin. Ito yung tinatawag na active trust. Habang naghihintay, binibigyan tayo ng bagong lakas, bagong pananaw, at bagong pag-asa. Katulad nga nung sa verse, talagang may time, nanghihina tayo. Alam mo yun, para tayong battery na nauubos ang lakas. Pero sabi nga, katulad ng battery ng cellphone, ano kailangan pag nag-lolobat na? Ha? Charge. Yan. Paano tayo mag-charge? Ha? Kaya po, may mga pagtitipon tayo. Amen? Kaya sabi ng Lord, huwag mo maligtaan ang mga pagtitipon. Kasi sa totoo lang, kailangan po natin yun. Amen. Di ba? Every day is a battle. Amen? Sabi nga, every day is a blessing. Every gising is a blessing. Pero every day din, battle talaga. Pero salamat kay Lord kasi sa buong maghapon na isa hindi natin na papansin o hindi natin na-appreciate. Lord, salamat po kasi buong araw akong niligtas mo. Amen? Iba nga, hindi na nga rin nagising. Okay? So yun po. They will soar on wings like eagles. Sabi dito, ang renewed strength natin, yung sa gitna ng kahinaan, alam mo yung walang-wala ka na, doon mo mararanasan kung paano siya yung supernatural na gagawa. Yung pang imposible, pero nagiging posible sa Panginoon. Okay, katulad po ng example po yung agila. Yung mga eagle po. Kung pag-aaralan daw po natin ang eagle, sila yung mga klase ng nagalaking ibon, kasi ibon sila, no? Ay, sila lang yung sumasalungat sa, kailangan nila ng malakas na hangin. Kung sa iba, pag ayaw, syempre pag malakas ang hangin, ayaw mo, di ba? Kasi pwede ka madala. Pero sila lang po yung klase ng ibon na may timing sa pagano, nagantay sila ng malakas na hangin. So they could soar para sila makalipad ng mas mataas. So yun lang yung klase ng ano. Kaya napakaganda ng illustration na they will soar like an eagle. Amen? At delay po, it brings divine power. Yan, yung power ng Lord. Naniniwala po ako na maraming mga tao, hindi sa panahon natin, basta nakikita natin kung paano yung power ng Lord, yung pagkilos niya, sa panahon na walang-wala ka na talaga. Amen? Yung wala ka ng resources eh. Ito na, nagamit mo na, napunta ka mo na, nakausap mo na, pero you have nothing left. At yung tao minsan, doon palang lalapit sa Diyos. Amen? Okay, next. Ayan, ang gaminis ko, conclusion na. Ano po sabi doon? Protective. Protective dahil tayo po ay, God shield. Sinishield ng Diyos, pinoprotektahan. Pangalawa, purposeful, inaalay ng Diyos yung tamang oras, tamang panahon. Patient, God gives space for repentance and growth. May mga time, inaalaw ng Diyos ito kasi nga gusto niya maging mas malalim tayo sa pananampalataya, mas naging totoo tayo sa Diyos. At huli, God will use strength when we wait. Kasi hindi nga madaling mag-wait. Amen? So, ang timing lagi ng Diyos ang pinakamahalaga. Iniwala po ba kayo ron? So, kanino mo pa ibibigay yung tiwala mo? Kay Lord. Tangi sa Diyos lang. Sabi nga, ang Diyos ang may hawak ng bukas. May awit niya, di ba? Ano yung awit ng luma? Luma na to eh. Sabi doon, and because He lives, sapagkat siya'y buhay,
ako'y walang takot na harapin ang mga problema dun sa tungkol. And because we live, I can face tomorrow. Diba? Dahil buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos nyo? Amen. Amen? So kahit meron tayong mga delay ng ating buhay, isa lang po pwede natin gawin. We learn to wait. Sabi mo sa katabi mo, wait. Wait. Alam ko, narinig ko lagi yung wait eh. Di ba? Pag inuutusan yung mga bata, magano ko na? Wait lang. Ano, 5 minutes, ginigising na. Gumising ka na dyan. Wait. Parang tayo pag sinasabihin ng si Lord, Lord, bakit wala pa? Wait. Sabi ng Lord, wait. At may time po, may tinuturo ang Diyos sa atin. Amen? Naniwala po ba kayo ron? May tinuturo lagi ang Diyos. Everything happened for a reason. Sabi nga, all things work together for good for those who love Him. Sino po nagmamahal sa Panginoon dito? Amen. So, kung ano man yung mga pinapanalangin natin, ano po sabi ng Lord? Amen. Sino tayo lahat ay tumayo?